Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So, ang video ito ay mula na naman kay Ariel TV. So, meron itong pamagat na China at Pilipinas naglabasan ng puwersa sa West Philippine Sea. Pilipinas nag-deploy din ng helicopter. Naglabasan ng puwersa. Sana all, ano? So, ang video to ay mula kay, bago natin simulan, ang video to ay mula kay Ariel TV. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pinoysi. So, mga Kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang mabagat ng video ito, China at Pilipinas naglabasan ng puwersa sa West Philippine Sea. Pilipinas nag-deploy din ng helicopter. So, sana all. So, again, Ariel TV, Pinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Gutom ako, par. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. Pilipinas at China naglabasan ng puwersa sa West Philippine Sea. China nag-deploy din ng helicopter. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling So, ayun, Ariel TV. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, original video link in the description box below. Supportahan nyo rin yan, men, kung gusto nyo mga update sa mga WPS things. tutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Tila mas lalo pang lumalala ang sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea, kung saan minaman-manan ng monster ship ng China sa lugar na mas lumapit pa sa kalupaan ng Pilipinas. Matatandaan na nag-deploy na ng helicopter, eroplano at barko ang Philippine Coast Guard para bantayan ang nasabing monster ship. Gumanti naman ngayon ng China Coast Guard at humingi ng tulong sa kanilang Navy, kaya agad na nagpadala ito ng naval helicopter at lumipad sa itaas ng barko ng Pilipinas. Ang pagpapakita ng ganitong aksyon ay hudyat lamang na hinahamon tayo ng China kahit na sila na mismo ang nanghihimasok sa ating teritoryo. Narito po ang buong video. Ganun naman talaga eh. Ganun naman talaga sila eh. Kahit na, I think aware nga sila na medyo tagilid sila sa teritoryo yan. Pero syempre, since nasimula na nila, wala, pinagpatuloy na lang din nila. Or siguro, dahil sa tingin nila na maliit lang yung Pilipinas, tapos sila sobrang laking bansa nila, na-hurt yung ego nila. Parang, sobrang liit lang ng Pilipinas. So, agawin na lang natin yan. Nakakahiya na kung mag-backward tayo. Ano yan? China lang malakas, tapos biglang aatras sa Pilipinas. So, parang I think, na-hurt lang yung ego nila. Panoorin po ninyo. Tsaka kapag nandyan naman yung US, hindi naman sila ganyan. As of 07-14-10 Hotel, January 2025, China Coast Guard vessel 5901 is on our port bow. BRP Cabra MRV 4409 position at latitude 15 degree 03 decimal 086 north, longitude 119 degree 04 decimal 785 east, course 202 degree through, speed 12 knots, bearing. So ito yung pagpasok ng monster ship ata. 330. Distance to China Coast Guard 5901, 2 nautical mile. Distance to Capones Point 57 west by north of Capones Point, Zambales, and 71 nautical mile east of Bao de Masinloc. Sir, according to our radar, China Coast Guard 5901, the position at latitude 14 degrees 58 decimal 462 minutes north, 119 degrees 04 decimal 785 minutes east, course 195 degrees through, speed 3.5 knots, bearing 330 degrees relative, distance to China Coast Guard 5901, 2 nautical miles, sir. Sir, the position of CCGV 5901 is at latitude 14 degree 57. 2 nautical mile. Search natin kung gano'ng kalayo yung 2 nautical decimal mile. 851 minutes north, longitude 119 degree 03 decimal 410 minutes east. The CCGV 5901 is near the vicinity waters 58 nautical miles west of Capones Point, Zambales, 72 nautical miles east by south of Bao de Masinloc. Sir, it is confirmed that the CCGV 5901 is inside the exclusive economic zone of the Philippines, sir. It is confirmed. CCG 5901 is inside the EEZ of the Philippines. Angels of the Sea Challenge, CCG 5901. Hi, sir. China Coast Guard 5901. This is Philippine Coast Guard.
2 nautical miles is equivalent to 3.7 kilometers. So, ang 1 nautical mile is 1.852 kilometers. So, almost 2 kilometers yung 1 nautical mile. So, kung 2 nautical mile, 3.7 kilometers, sobrang lapit lang. 'Di ba? Kasi 'di ba, yung ano natin is 200 nautical mile yung pasok sa EEZ ng Pilipinas. Or correct me if I'm Vessel wrong. BRP Cobra MRRB 4409 under Republic Act 12064, Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intentions. To China Coast Guard 5901, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRB 4409. We are reminding you that you are within 58 nautical miles west of Tacones Point, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. So, ito yung nabigyan na natin to ng reaction tong part na to, men. Yung nag-ano nga yung Coast Guard natin, di ba? Nabash pa nga to si Madam kasi yung mga kababayan nating Pilipino hindi marunong mag-appreciate, men. Sabi ba naman na babae naman yan? Bakit babae yung ano niyan? Dapat lalaki. Ganun, minamaliit yung kababaihan natin, men. Di nga natin alam, sobrang laki ng ano niyan ng rank niyan China Coast Guard at iginigiit ng Pilipinas ang ilegal na operasyon nila sa loob ng EEZ ang monster ship ng China Coast Guard na hamunin sa radyo upang palayasin sa ating teritoryo dahil sa kanilang panghihimasok. Tuloy-tuloy ang paghamon sa China Coast Guard at iginigiit ng Pilipinas ang ilegal na operasyon nila sa loob ng EEZ ng Pilipinas, samantala ang buwang na China Coast Guard ay patuloy pa rin sa pinaniniwalaan nilang 9-dash line. Ang buang na China Coast Guard daw. Naiinis na At patuloy yarn. na nilalabag ang international law. Philippine Coast Guard vessel Tama. BRP Cabra MRRB 4409. We are reminding you that you are within 76 nautical miles west of Tacones Point, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Dapat hindi siya please leave immediately. Takutin talaga ba na China Coast Guard, don't ano ba yan? English, anong English ng wag kang umalis sa kinakatayuan mo, dyan ka lang kasi huhulihin ka namin, iimbestigahan ka namin. Diba? Dapat ganyan umalis ka dito. Kaya paulit-ulit silang bumabalik dito kasi hindi sinasampulan. Nag-reply tapos Chinese, shaw, 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 shaw. Paano maintindihan natin yan? Ticketing Coast Guard, vessel 4409. This is China Coast Guard, vessel 5901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Please comply with the international regulations for preventing collisions at sea. Please keep 2 nautical miles safe distance off lead. Over. Under Republic Act 120. Parang I think yung response nila doon is parang hindi nila nire-respect yung decision ng arbitral ruling noong 2016. Di wow. Tapos ang lakas yung loob na pumunta doon. Kapag kayo nanalo dyan, ewan ko na lang kung gaano kayo sasama na ngayon talaga. Masama nga kayo na natalo kayo What more kung nanalo kayo, diba? For Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intentions. Tiniyak ng National Security Council na tatapatan ng karampatang aksyon ng Pilipinas sa oras na gumawa ng anumang provocative action ang namataang monster ship ng China sa karagatan malapit sa Zambales. Ayon kay Dapat lang. NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi pinababayaan at patuloy na sinusundan at minamanmanan ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ang galaw ng Chinese Coast Guard 5901 vessel. Dagdag pa ni Malaya, mahigpit din na monitor ito ng Task Force North at National Task Force for the West Philippine Sea. Patuloy din na binibigyan ng challenge ng ating mga otoridad ang Chinese vessel at binibigyang diin na sila ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dapat lang, huwag talagang tigilan para syempre mahiyahiya din sila sa balat At nila. mali ang kanilang iginigiit na nagsasagawa sila ng patrolya sa kanilang area of jurisdiction. Naniniwala naman si Malaya na ang ginagawa ng China ay isang uri ng intimidation, coercion, deception, at aggression kung saan ipinapakita nilang may ganito silang barko upang takutin ang mga mangingisda. Dagdag pa ni Malaya na sa ngayon wala silang na-monitor na nagsagawa ng panghaharang at delikadong maneuvers ang Chinese monster ship. Pinayuhan naman ng pamahalaan ng mangingisda sa lugar na ipagpatuloy lamang ang kanilang pagpalaot at nakasuporta sa kanila ang gobyerno. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, So, yun lang naman. So, again, kayo, ano masasabi nyo dito, men? Comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, ang video to ay mula kay Ariel TV, so supportahan nyo yan. Original video link na description box below. Tapos, syempre, supportahan nyo rin yan, panoorin nyo rin, subscribe nyo rin.
Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Nagpakitaan. Nagfe-flexan ng helicopter, ano. So, alam naman talaga natin na hanggang dyan lang naman talaga, or yan yung pinaka-taktika talaga ng China, men, yung mang-intimidate sila, yung mag-show force sila. Pero yung mga show force nila, kapag nandyan naman yung US, parang nagbabahag yung buntot ng mga yan eh. Diba na parang, ano yun, nag-show force kayo porket maliit na bansa yung kaharap nyo. Eh yung same nyo na malaking bansa, di nyo nga mapalagan eh. Nakakainis yung ganun eh, na parang sila talaga yung some kind pinaka-bully dito sa Asia, no, na sila yung hari-harian. Ang kinin mo ba naman yung napakalaking parte ng dagat yan sa Indo-Pacific, di ba? Yung ano, na-dash line ko nila. Pangalanan ba namang South China Sea? Di ba naman gahaman, di ba? Sagasaan ba naman yung mga 200 nautical mile ng mga bansa-bansa? Which is yun nga, hindi kasi naiintindihan ng mga kababayan natin ano na parang porket sinabi ng China na one click lang, one click, or you know, yung capabilities kasi ng China. Totoo naman na may possibilities na one click nga lang tayo ng China. Pero men, hindi tayo pwedeng ano eh. Hindi tayo pwedeng mag-ano na lang sa ganun na magpadala tayo sa takot. Kasi syempre, yung China yan, hindi naman sila pwedeng ano eh, gamitin nila agad yung nuclear nila na parang upang one hit lang talaga sa Pilipinas. Kasi syempre, maraming bansa din yung magagalit sa kanila. So, magiging hesitant din yung bansang yan. Hindi din yan basta-basta lang na kapag ka nainis sa Pilipinas, auto one click. Walang ganun min. Yung China yan, nag-iisip din yung mga yan. Kaya iwan ko ba dito sa mga kababayan nating mga pro-China na yan, sobrang takot na takot sila. Well, di din natin sila masisisi, ano, kasi yung China kasi, pero masisisi natin sila ng konti, pero hindi siya totally. Kasi syempre yung China kasi pinasok na kasi nila yung Pilipinas eh. Meron silang mga nilalagay dito sa sa politika natin na parang mga pro-China din. So medyo mahahati talaga tayo ano, na parang pati nga yung presidente natin dati, yung vice president, mga lantarang pro-China. Di mo naman din pwedeng sabihin na hindi kasi tanungin mo man lang naman na anong masasabi mo dun sa pangwawater cannon ng tawag diyan ng China sa Pilipinas. No comment. Di daw trabaho ng vice presidente 'yun. Tapos malaman-laman natin miyembro ng National Security Council. Ano 'yun? Tapos ngayon mag-iiyak ka. Hey, bakit? Tatanong ba siya? Bakit ako tinanggal sa National Security Council? O nagtanong ka pa. Para saan? Para pangalagaan mo yung interest ng China. Eh, wag na lang. 'Di ba? Kaya nga sobrang bilib na bilib tayo nung kay PBBM na parang sinabi niya na even inch, kahit isang ganito na parte ng West Philippine Sea, hindi niya ibibigay sa China. Ganyan dapat. 'Di ba? So yun lang naman. So kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Ariel TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC out.